Katatapos lang namin mag-lunch mga kaparmers, bumalik agad kami. Dahil nga, kung nakikita nyo yung langit, makulimlim. Baka hindi natin matapos to. Mahirap na. Ito na yung ating lalagyan ng bubong. Ito na yung brad ko, nagmamadali. Sige brad, lagay mo muna dyan. Lagay mo sa taas para sakaling umulan, meron tayong masilungan man lang. Yung taas ng bahay ng ating native chicken ay hindi masyadong mataas. 2 dangkal na lang, maabot ko na yung bubong. Kaya mga brothers, yan. Sabi ko nga sa inyo, dapat matapos ito. Kaya lalagay ko muna doon sa may bahay yung ating camera dahil umuulan na at kaming dalawa ng kapatid ko, rain or shine, kahit umulan, tuloy ang aming trabaho dahil bukas ng umaga na ang dating ng ating mga native na manok. Ito yung ating triangle house na hininto muna natin dahil sa ating native na manok na parating dito sa ating farm. Malakas ang ulan, pero hindi yan magiging hadlang para tapusin yung ating bahay ng ating manok. Nagpalit kami ng attire mga ka-farmers para mayroong proteksyon. Pero sa tingin ko tutulo din eh. Mababasa din tayo. Mas mainam sana na tuloy-tuloy yung ulan kaysa mababasa tayo, dinihinto. Nakakatamad na magtrabaho mga ka-farmers. Ano Brad? Pwede ka na? Ano Brad? Para kaming magpupuhag ng pukyutan para kayo mag-harvest ng wild honey. Try lang namin. Ayan. Dala niya yung pako at saka yung tubig. Nagsimula na kami maglagay ng yero. Yung ulan parang pinaglululoko kami. Tumigil na naman mga ka-farmers. Biglang lumakas, biglang tumigil. Siguro magpapalitan naman kami ng costume. Kasi para kami nitong mga astronaut. Ang init. Tuloy lang ang trabaho natin mga ka-farmers. Kahit anong mangyari. Sakit sa tuhod. Iba na talaga yung tumatanda. Kaya advice ko sa inyo, kung kayo man ay empleyado ngayon, huwag niyong payagan na within 10 years, 20 years, empleyado pa rin tayo. Katulad ko, talagang pinagplanuhan ko talaga at nilabanan ko yung pagtitipid kahit puro itlog, noodles, alam nyo na, mga OFW. Hindi naman na palagi itlog, nakakakain naman tayo ng magandang pagkain. Pero mostly, sa pagtitipid natin, sa mga iniisip natin sa padala sa Pilipinas, ganun ang nangyayari. Tulad ko sa una, talagang sineryoso ko talaga yung pagtitipid para magkaroon ako ng pera pang simula sa aking farming business. At kung nakita nyo, yung nauna nating mga video, nag-open tayo ng sari-sari store para mayroon tayong pakunti-kunti na pera na pumapasok. Kumbaga, meron tayong mga grocery na nakukuha or nagagamit sa ating bahay. Sa ganung paraan, mayroon tayong pakunti-kunti na piso na pumapasok sa atin. Merong income na kaparwas. Mahirap yung titigil ka sa pagtatrabaho at zero. Wala man lang kahit ni pisong duling na pumapasok sa atin. Kailangan pag-isipan po natin, especially yung pag-iipon. Mahirap yung pag-iipon mga kaparmers. Kailangan malaki ang respeto mo. Savings muna bago ka maggastos. Ganyan ang tamang paraan. Hindi yung kung ano yung natira, yun yung savings. Mali ho yun. So ako, ang ginawa ko, savings muna. Kung ano yung natira, yun po yung aking pagkakasyahin. Marami na yung ating kwentuhan. Tuloy muna namin yung aming paglalagay ng bubong. Baka umulan ulit. Ito na nga mga kaparmers, tapos na
yung ating paglalagay ng yero. Sa bawat ginagawa natin, hindi natin maiwasan na mayroong problema. Ngayon, ang naging problema, dahil ang binili ng aking brother ay 1 kilo lang na umbrella nails, yung pampako para sa yero. Almost 4 na yero ay hindi pa napakuan. Pero nilatag ko muna para yung ating mga alaga bukas hindi maulanan o hindi mainitan sakaling gusto nilang pumasok. Ngayon, ang sunod natin na ilalagay yung wrench net paikot dito sa ating kulungan. Bukas natin ipagpapatuloy yung pagpapako. Ngayon, maglalagay tayo ng net. Ngayon, yung ating pukot, yung ating ilalagay. Hindi ko alam kung nabudol ba tayo or sadyang ganito lang ang ating nabili. Dahil doon sa ating nakita, nakalubid. Pero pagdating, hindi nakalubid mga kaparmers. Kaya mag-ingat tayo sa mga ating binibili sa ating mga online. Kailangan maging mabusisi tayo. Okay naman siguro, hindi naman ito makakalusot yung manok. Pero hindi siya pang matagalan. Para sa akin, hindi siya advisable. Hindi siya yung nakalubid. Parang pinagsama-sama lang. Ito yung ating ipapaikot. Hindi ko alam kung gaano kahaba. Ganyan, kaparmers. Ganyan lang mga kaparmers. Tignan ko yung haba nito. Kung ilang feet. Yung may-ari mga kaparmers, 2 feet lang. 2 paa. Ito, 5 feet lang ang haba. Sana tinaasan ko na. Maliit to, pero okay lang. Malangan na hindi natin to gamitin. Kailangan gamitin natin. Ay, saging. 100 meters ito mga kaparmers. Tingnan natin kung gaano kahaba yung 100 meters. Pero yung 100 meters mga kaparmers, talagang 100 lang talaga yan, no? Hindi na yan nahaba. Okay na dyan? Okay? Okay. Dito naman, sa kabila. At dahil kapos tayo sa oras mga kaparmers, hindi na namin pinagpatuloy yung paglalagay ng net. Dismayado ako sa net na aking nabili mga kaparmers dahil ang sukat sana nito ay 12 feet. Mataas sana. Kaso ang dumating sa akin is nasa almost 5 feet lang. Alam naman natin na yung native na manok, napakalakas yan lumipad. Kung 5 feet lang, makakatakas yun. Lalo na yung ating mga manok galing sa malayong lugar. Kaya ang ating naging remedyo para mas mabilis, paikutan natin at makulong yung trapal mga kaparmers. Ginawa naming dingding at dito sa harap lalagyan namin ng net. Hindi lang muna kalakihan, hindi lang muna malawak yung ating lalagyan. Ang importante, maipasok natin yung mga manok bukas kasi wala tayong paglalagyan. Bukas na ng umaga natin marireceive mga kaparmers. Kaya bukas na ng umaga natin lilipat dito. Wala nang oras kung magtatayo tayo ng net kasi paggagawa pa lang ng mga poste, takaw oras yun. Kaya nire-remedyohan muna namin. Ang importante, malipat namin dito at hindi makakita doon sa labas yung ating mga alaga. Siguro abutin kami dito ng mga alas 8 ng gabi. Sa tingin ko lang. Sana 7 matapos na. Kaso malaki-laki pa yung dapat nating tapusin. Dito sa harapan
kakabit natin yan lahat ng net. Grabe mga kaparmas, ginabi na kami. Ayan o, sinurkat na lang para malagyan ng net paikot ng kulungan ng ating mga manok. Ang importante, meron tayong pagpaglagyan. Tinapos tayo sa oras. Okay lang yan. Lahat ng pinapasok sa negosyo, meron talagang problema, minsan hindi kinakaya sa oras. So estimate ko, akala ko ikakayanin. Pero yun. Basta, yan na mga kaparmas. Kakapagod na rin. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi kami susuko. Kapapagod lang. Magkakapi na lang kami muna. Ito, kanina pa itong umaga. Anong oras to? Mas 6. Basta tingnan natin kung mainit pa. Meron kaming pandibato na snack. Okay na yan. Baka makauwi kami mga alas 7, alas 9. Hindi namin alam kung ano yung sitwasyon. Ang importante, matapos ito. Napagdesisyon na namin mga kaparmers, dahil sa pagod na rin, bukas na lang ng umaga, mga alas 5 pa lang or 4:30, dapat nandito na kami sa aming ginagawang bahay ng manok, itong kulungan ng manok. Papa-adjust ko na lang yung pag-deliver, siguro mga alas 10 hanggang alas 11, kaya na siguro yan. Wala nang lakas mga kaparmers, at pagkatapos namin magkape at mag-snack, yan ang problema sa ating katawan. Pag pinapakain, lumalabas yung katamaran. Pero kaparmers, hindi naman sa pagkaano, talagang nakakapagod na. Simula kayo ng umaga, straight yan, hanggang ngayong lampas na alas 6. So hanggang dito na lang muna mga kaparmers, kami muna iuwi. Update ko kayo sa ating darating na mga native na manok. Nakita ko kayo na mga kaparmers, doon sa nauna nating video, tumindig yung aking balahibo sa mga comment nyo. Yung mga silent viewer, may mga nag-comment. Basta alam nyo na yan kung sino kayo. Maraming salamat. Nakaka-inspire at nandyan kayo na sumusuporta sa amin. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mahal sa buhay. Tutuloy namin ang aming ginagawa dito. Kahit nakakapagod, hindi kayo mag-asawa ibahagi yung aming mga ginagawa dito. Alam nyo kaparmers, yung pag-video at paggagawa ng vlog, hindi po biro. Minsan, gumigising ako ng alas 3:30 ng umaga para makapag-edit lang. So paano mga kaparmers, hanggang dito na lang muna at ako muna yung magpapaalam. Magandang gabi sa inyo at pabuhay po kayo.